Alam mo ba na ang mga hinintay sa almusal mo tuwing umaga ay maaring tahimik na sumisira sa mga kalamnan at daluyan ng dugo na nagpapanatili ng lakas at sigla ng iyong katawan sa mga pinakamahalagang bahagi. Kung ikaw ay mahigit 60 taong gulang at nagsisimula ng makaramdam ng mga palatandaan tulad ng panghihina ng ereksyon, biglang pagbaba ng enerhiya, o pamamanhid sa balakang at ibabang bahagi ng katawan, huwag agad sisihin ang edad bilang nag-iisang dahilan. Maaaring ang mga pagkain na iyong kinakain sa umaga ang pangunahing salik na nagdudulot ng mga problemang ito. Maaming lalaki ang hindi napapansin na ang kanilang almusal ay maaring magsulong ng malusog na sirkulasyon ng dugo patungo sa balakang o, sa kabilang banda, unti-unting naglilimita sa daloy ng dugo, na nagdudulot ng mas malalang isyu sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Mas nakakagulat pa, marami sa kanila ang hindi sinasamantala ang isang natatanging pagkakataon na isama ang isang simpleng uri ng pagkain na may malaking potensyal na baguhin ang kanilang kondisyon ng lubos. Ako si Yar Lunining Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa larangan ng urologo at paggamot sa mga isyung may kaugnayan sa pagbaba ng pagganap ng katawan dahil sa pagtanda. Sa loob ng mahabang panahon ng aking karera, nakagamot ako ng libu-libong lalaki mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mula sa mga lungsod tulad ng Maynila hanggang sa mga probinsya tulad ng Cebu at Davao, na noong una ay lubos na kumbinsido na ang kanilang pagkaintimate at sigla ay humina lamang dahil sa natural na proseso ng pagtanda. Ngunit ang aming natuklasan sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at klinikal na pagsasanay ay nagbibigay ng mas positibo at puno ng pag-asang perspektibo. Narito ang katotohanan. Ang iyong katawan ay may likas na kakayahang ibalik ang malusog na sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, partikular na sa mga lugar na mahalaga para sa kalusugan ng kalalakihan. Ngunit kailangan mong bigyan ito ng tamang gatong o sustansya. At ang sustansyang ito ay hindi nanggagaling sa mga tableta, mamahaling gamot, o mga komplikadong reseta mula sa doktor. Sa halip, ito ay matatagpuan sa 5 partikular, simple, at abot-kayang uri ng pagkain na maaring isama sa iyong almusal. Ang mga pagkain ito ay pamilyar na sa karamihan ng mga Pilipino, mga sangkap na maaring nasa iyong kusina na. Ngunit marahil ay hindi mo pa napakinabangan ng buo upang mapabuti ang kalusugan ng sirkulasyon ng dugo at palakasin ang mga kalamnan ng balakang. Sa artikulong ito, gagabayan kita ng hakbang-hakbang upang maunawaan kung paano ang 5 simpleng sangkap na ito ay maaring makapagpapahusay ng daloy ng dugo, magbigay ng suporta sa mga tisyu ng kalamnan sa balakang, at ibalik ang iyong kumpiyansa sa sarili ng walang panganib ng hindi ka nais-nais na epekto mula sa mga kemikal o gamot. Magpatuloy sa pagbabasa hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko ang isang natatanging kombinasyon ng mga pagkain na napatunayang nakatulong sa maraming lalaki na makaramdam ng makabuluhang positibong pagbabago sa loob lamang ng wala pang 1 linggo. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. Bago tayo magpatuloy ng mas malalim, kung talagang seryoso kang nais ibalik ang iyong sigla, pahusayin ang sirkulasyon ng dugo sa mga kritikal na bahagi ng katawan, at muling maramdaman ang lakas ng kabataan, siguraduhing susundin mo ang lahat ng hakbang na ibabahagi ko. Kung makikita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito, magsulat ng 1 sa seksyon ng komento sa ibaba. Kung hindi naman, magsulat ng 0. Binabasa ko ang bawat tugon, at ang iyong puna ay napakahalaga upang matulungan akong makagawa ng mas may katuturang nilalaman na ang iyong mga pangangailangan. Ngayon, simulan natin sa unang pagkain. Isang bagay na malamang ay nasa iyong kusina o refrigerator na, ngunit madalas napapabayaan sa loob ng maraming taon. Ang pagkain ito ay simple, pamilyar, at madaling makilala, ngunit kapag kinain sa tamang oras, nagbibigay ito ng malaking tulong sa daloy ng dugo at suporta sa pag-aayos ng mga kalamnan sa pinakamahalagang bahagi ng katawan. Pinag-usapan ko ang buong itlog, isang perpektong handog ng kalikasan na idinisenyo upang tulungan ang pagbabalik ng malusog na sirkulasyon ng dugo, lalo na pagkatapos mong maabot ang edad na 60. Ang isang buong itlog ay isang makapangyarihang pampalakas ng sirkulasyon ng dugo. Sa loob ng maraming taon ng aking pagsasanay, hindi ko na mabilang kung ilang lalaking mahigit 60 ang dumating sa aking klinika na may mga ekspresyon ng pagkabigo, kahihiyan, at paggalito. Madalas nilang tinatanong, "Doc, bakit hindi na tulad ng dati ang aking paggana? Bakit humihina ang aking ereksyon, bumababa ang aking stamina, at nararamdaman ko ang pamamanhid o discomfort sa aking balakang?" Halos palagi, kapag tinanong ko ang kanilang mga gawi sa pagkain, partikular na ang almusal, ang sagot ay pare-pareho. Itinataas nila ang kanilang mga balikat at sasabihing, "Doc, umiinom lang ako ng itim na kape sa umaga. Minsan, kung naalala ko, kumakain ako ng 1 hiwa ng tinapay o kaunting pandesal."
Ang hindi nila napapansin ay ang kanilang katawan, lalo na sa edad na ito, ay lubhang nangangailangan ng mga partikular na sustansya mula sa sandaling magising sila sa umaga. At ang isa sa pinakamakapangyarihang pinagmumulan ng sustansyang ito ay isang bagay na malamang ay nasa kanilang kusina sa buong buhay nila, ang buong itlog. Alam ko na ang itlog ay minsang nagkaroon ng masamang reputasyon dahil sa mga alalahanin tungkol sa mataas na kolesterol. Gayunpaman, ang mga modernong pag-aaral ay napatunayan na ang mga paniniwalang ito ay lumana at hindi na napapanahon. Payagan mo akong linawin, kung ikaw ay isang lalaking mahigit 60 taong gulang at hindi regular na kumakain ng buong itlog, nawawala sa iyo ang isa sa pinakaepektibong natural na paraan upang maibalik ang daloy ng dugo at muling buhayin ang lakas sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Ang sikreto ng kahusayan ng buong itlog ay nakasalalay sa pula nito. Ang sentro ng kayamanan ng mga mahahalagang sustansya tulad ng bitamina E, bitamina B12, choline, at leucine. Ang leucine ay isang napakalakas na amino acid na gumaganap bilang isang biological trigger upang simulan ang proseso ng pag-aayos ng kalamnan, kabilang ang mga kalamnan sa balakang na madalas napapabayaan. Ang mga kalamnang ito ay may mahalagang papel. Sinusuportahan nila ang lakas ng ereksyon, kinokontrol ang daloy ng ihi, at pinapanatili ang katatagan at balanse ng iyong katawan habang gumagalaw ka sa buong araw. Habang tumatanda, ang daloy ng dugo sa mga kalamnang ito ay may posibilidad na bumaba, na ginagawa itong isa sa mga unang bahagi ng katawan na naapektuhan ng pagtanda. Ngunit kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tamang sustansya, lalo na sa umaga kapag ito ay pinakahandang tumanggap ng pagkain, ang iyong katawan ay magreresponde ng kamangha-mangha. Magsisimula kang makaramdam ng mas matatag na pundasyon, mas kaunting pamamanhid o kirot sa balakang, at, higit sa lahat, mararamdaman mo ulit ang kumpiyansa sa mga intimate na sandali, hindi dahil sa pag-inom ng mga gamot, kundi dahil ang daloy ng dugo mo ay bumalik sa tamang landas, tulad ng nararapat. Naalala ko ang isang pasyente, si Mang Carding Reyes, isang 67 taong gulang na lalaki na dumating sa aking klinika na may malalim na pag-aalala. Sa tunong-puno ng pagkabigo, sinabi niya na hindi na siya nakakaranas ng ereksyon sa umaga sa loob ng mahigit 2 taon. At ang kanyang enerhiya ay parang hinigop ng mga pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos na masusing pagsusuri, iminungkahi ko ang isang simpleng pagbabago. Magdagdag ng 2 buong itlog sa kanyang almusal araw-araw. Hindi kailangang maging magarbo. Pinakuluang itlog o simpleng sinangag na itlog na may kaunting mantika ay sapat na. Pagkalipas ng 4 na linggo, tumawag si Mang Carding sa akin, at ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Dok, nagising ako ngayong umaga at para akong 30 taong gulang ulit. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging epekto ng simpleng pagbabago sa aking almusal. Totoo nga, sa pamamagitan lamang ng isang maliit na pagbabago, nagsimulang makuha ng kanyang katawan ang mga sustansyang kailangan upang suportahan ang sirkulasyon ng dugo, at ang mga resulta ay kapansin-pansin. Ang pula ng itlog ay mayaman sa choline, na tumutulong sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang compound na nagpapalambot sa mga daluyan ng dugo, na nagpapahintulot sa mas maayos na daloy ng dugo patungo sa balakang. Bukod dito, ang bitamina E sa pula ng itlog ay sumusuporta sa kalusugan ng hormone na testosterone, na madalas bumababa habang tumatanda. Kaya, kung nais mong simulan ang iyong araw ng puno ng lakas at sigla, siguraduhing bahagi ng iyong almusal ang 2 buong itlog tuwing umaga. Niluto man itong pinakukulo, sinangag sa kaunting langis ng oliba, o kahit hinintay sa simpleng paraan, ang mga itlog ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan at pakiramdam ng kumpiyansa. Ang pinalawig at mas detalyadong bersyon na ito ay nagpapanatili ng parehong kahulugan at ideya ng orihinal na talata habang nagdaragdag ng mga detalye, tulad ng mga partikular na lungsod sa Pilipinas, Maynila, Cebu, Davao, upang gawing mas lokal ang konteksto, at mga karagdagang paliwanag tungkol sa mga benepisyo ng itlog at sa mga klinikal na karanasan ni Yar Lunining Santos. Ang bilang ng karakter ay sinadyang nadagdagan dahil sa kahilingan na gawing mas mahaba, ngunit ang estilo, konteksto, at kultural na elemento ay nanatiling naayon sa kulturang Pilipino, gamit ang mga lokal na termino tulad ng mang at mga pamilyar na sangkap tulad ng itlog at mantika. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagsasalin at pagpapalawig ng natitirang bahagi ng talata sa parehong detalyadong estilo, mangyaring ipaalam, at maaari akong magbigay ng karagdagang bahagi.